Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya nito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Mazda Scram all-wheel drive K6A engine, 660cc, turbo, 63 horsepower, 12 valve all aluminum engine. So EFI na po yung ating unit. So yung mga ganito unit is PC turbo na po mga kol. So tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So tara, check na natin. Ayan, so makita natin dito mga kol is yung ating unit ngayon is Mazda Scram na wagon. So ito yung Smiley Edition. Pero yung nag-build nito is si Suzuki. Si Mazda lang po yung nag-distribute ng unit, kaya sa kanila yung logo. So makita natin dito, meron tayong steel bumper. Yan po yung request ng ating owner na lagyan ng steel bumper. So metallic black yung kulay natin. Ayan, so makita natin dito 3-layer headlights. Ito yung ating high beam, low beam, din yung ating park light at saka yung ating signal light. So makita naman natin dito sa gilid natin is yung ating fender light. Ayan, so makita natin dito. Then dito din meron tayong repeater dito sa kanyang side mirror. Yan, so chrome side mirror with lights po yan, then repeater sa signal light. So makita din natin dito meron tayong brand new na 14 inches mag wheels mga kol. So brand new din yung gulong natin. Yung size ng ating gulong mga kol is 155 by 65 R14. So fully undercoat po yung unit natin. Ayan, so yung ganito is all-wheel drive po mga kol. So yung kanyang 4x4 is wala pong push button. So all time po siya nagpa-function mga kol. Ito yung mga the best na mga unit sa mga slippery road mga kol. Ayan, so dito naman natin makita natin kompleto po siya sa antenna. Ayan, ito yung antenna niya. Ayan, functional. Then makita din natin dito kompleto siya sa rain visor. Chrome yung ating handle dito, original po yan mga kol. Ayan, so yung body kit ng Smiley Edition is ganito po na design, medyo malaki po compare sa mga Samurai Edition at saka Sporty Edition. Nandito naman yung gas tank natin, dito tayo mag-refill. Then mag-open tayo ng gas tank dito po sa gilid. Ayan, yan po yung gas tank opener natin. Ayan, functional po yan. Then, ayan, so makita natin dito mga kol, yung ating kahit Mazda Scram siya mga kol, made pa rin siya ng Suzuki Motor Corporation sa Japan. So kaya yung kanyang chassis is DG64W. So yan yung unit natin. So quarter glass black lahat. Dito kinulayan natin ng kulay red yung ating brake drum. Ayan, makita natin dito fully undercoat po yan mga kol. So sa mga Smiley Edition na mga unit mga kol is clear po yung ating taillights. Ayan, ito yung taillights natin. Makita natin ito yung ating signal light, brake light at saka yung ating park light din. Ito yung ating reverse light. So meron tayong customized na spoiler dito sa itaas. So ito sa wrist concept na mga modification sa Japan. So kinopya natin mga kol. Ayan, dito makita natin yung wiper natin. Ayan, third light. So yung mga unit na DE64W, buo po yung mga salamin, kahit low roof man at saka high roof, ganito po yung salamin niya mga kol. Ayan, so meron tayong Mazda na emblem dito, or yan, so chrome yung ating handle dito. Then meron tayong stepboard dito. Yan po yung stepboard natin. Then meron tayong dalawang camera. Ito yung sa dashcam, then ito yung sa stereo na camera. So check natin dito. Yan, dito naman sa likuran mga kol, makita natin meron tayong third set. Dalawa po yan mga kol, left and right. Ayan, so at the same time pwede natin to gawing storage box. Ayan, movable po siya mga kol. Pwede natin tanggalin anytime kung marami tayong cargo dito. So meron din tayong brand new mating. So nandyan pa rin yung original na mating. Then nilagyan din natin ng bagong mating. So yung battery nandito po mga kol. Kalasin lang natin yung mating natin para makita natin yung battery natin. So check naman natin yung second row natin na upuan. So, yung unit natin mga kol is double power slide po siya mga kol. Yan. So ito yung remote natin. So functional po yan mga kol. So ito yung mga remote natin is bonus lang po. Ayan, so makita natin basta double
power slide, meron siyang auto step, pero minsan meron ding mga variant na double power slide pero originally galing Japan, walang auto step. So makita natin yan. Yan, long press natin sa right side, functional po yan. So yung auto step natin is sa left side lang po yan mga kol, basta double power slide. So makita natin dito, plastic na po yan. Then makita natin dito yung ating jack at saka tie wrench. Then nandito yung ating riser. So brand new din yung mating, nandyan pa rin yung original Japan. So magiging tatlo po yung mating natin. So ito yung upuan natin. Ayan, so yan, pwede natin yan i-move forward kung gusto natin. Pwede din natin i-atras. So yung kaganahan nito sa mga D64W is pwede natin yan ihiga kung gusto natin, kung saan po tayo komportable. Then pwede din natin iangat yung ating headrest. Ayan, dito rin makita natin meron tayong armrest. Yung armrest natin is meron siyang cup holder. Pwede din natin yan i-unfold kung merong gustong uupo dito sa gitna. So kasya po dito tatlo or apat, depende po sa laki. Kung katulad ko, yung laki is kasya po yung apat na tao. So makita din natin dito, kompleto po siya sa passenger handle. Then meron tayong room light dito. Yung ceiling natin mga kol is naka VIP concept. So ito yung gusto ng design ng ating customer. So meron din tayong extra fan na nilagay dito sa gitna. Yan po yung request nila. So dito rin meron tayong mga lagayan dito. Ayan, makita natin. Kung mayroong mga lagayan ng documents, ayan, pwede yan mga kol. So, check naman natin dito sa harap. Ayan. Ayan, so dito sa harap, makita natin yung ating, dito, mga door pads natin. Brand new lahat ng cover natin. Makita din natin yung ating main power window switch. Ito yung sa rear. Ayan, so turn on natin yung ating susi. Ayan, so check natin yung rear natin, functional, left and right, nagpa-function sila lahat. Ayan. Ayan, so functional lahat. Taas natin. Ayan, so yun, function. Then dito makikita natin yung front natin. Ayan, baba. Then, taas. Ayan, functional. Then yung ating auto fold ng ating side mirror, functional lahat. Ayan, so adjust natin yung mirror natin, lagay natin sa left and right. Ayan, left, right side. Ayan, baba din, taas. Then lipat naman natin dito sa right side. Ayan, so try natin. Ayan, functional. Ayan, so okay. So dito naman, ito yung ating steering wheel ng ating unit. So makita natin dito, Mazda yung logo. So original po yan, galing Japan. Then ayan, meron tayong extra na digital temperature gauge dito. Ayan, so at the same time pwede natin yan gawing scanner sa ating unit kung may problema. Halimbawa nag-check engine, pwede natin yan gamitin. So kung meron tayong time, ituturo natin yan paano natin gagamitin. So dito naman makita natin yung ating auto step switch kung gusto natin i-on off yung ating auto step. Then yung push on slide kung gusto natin na i-on off. Ayan, so makita din natin yung ating fog lamp switch. Power slide, long press lang natin yan kung gusto natin pagganahin. Long press lang natin yan. Yan, makita natin, functional po yan. Yung right side, try natin, long press lang din natin. So functional po yan lahat mga kol. Ayan, so dito naman meron tayong switch sa lights dito sa ating side mirror. So makita din natin dito sa ating panel gauge, yan yung ating check engine, power steering indicator, battery indicator din yung ating oil indicator. So ito naman yung letter H, yan po yung overheat indicator. Yung letter C naman is yan po yung cold start indicator. So makita natin yan, park, reverse, neutral, drive to NL. So yan po, makita din natin dito yung ating parking brake na indicator or sa brake fluid indicator. So makita din natin dito sa gilid natin. Ayan, so dito yung ating overdrive switch. Ayan, makita natin yan, on off. Ayan, functional po yan mga kol. So dito naman makita natin yung ating 9 inches Android stereo with reverse camera po yan mga kol. Yan, kitang kita po yung likuran. Then dito din sa dashcam, ayan, so makita natin yung dashcam natin is full screen po yan mga kol. Ayan, dito din meron tayong sun visor, left and right. Then meron din tayong lagay ng sunglasses. Then
lights dito. So yung dashboard natin is back to original yung kulay. So meron siyang extra maliit na speaker dito. Yan po yung mga design ng mga unit na 3-layer headlights. Ayan, so kita natin dito, hazard switch, aircon switch, then naka-auto, yung blower, adjust natin sa blower. Ayan, then makita din natin dito, meron tayong coin pocket dito. Ayan, so yung alin natin sa ating gulong. Then yan dito, meron tayong lagayan. Then shift lock kung halimbawa gusto natin halimbawa ito towing, so pindutin lang natin yung shift lock para malagay natin dito sa neutral. So dito naman yung ating console box. Ayan po yung console box natin. Ayan, so meron din tayong mga extra lagayan dito, makita natin. So start naman natin yung makina natin. Ayan, so make sure na nakalagay sa park or neutral kasi hindi yan aandar pag nasa reverse drive to and L. Ayan, so naka-andar na po yan. So hindi na yan mag-appear yung cold start kasi napatakbo na namin galing sa shop. So ayan, functional dito yung ating temperature gauge. Ayan, so check natin yung makina ng ating unit. Ayan, dun sa kabila pakita natin. Ayan, so dito yung ating makina. So, kita natin. Ayan. So yan, yung makina natin is a K6A engine, 660cc turbo. So makita natin ito yung turbo ng ating unit. So PCB valve, yung injector natin isa, dalawa, tatlo. Dito tayo mag-refill ng oil. So check natin yung power ng ating makina. Check natin yung turbo. Ayan. So nagpa-function yung kanyang actuator sa turbo. So check naman natin dito kung ano yung makikita natin. Ayan. Ayan dito. Ayan. So ayan, dito naman makita natin yung ating throttle body. So makita natin basta ganitong sensor is Smiley edition po yan mga kol. Makita natin yung alternator, aircon compression, ito yung gauge natin sa oil, din ito yung sa transmission oil. So makita natin yung main fuse box natin, yung ating air filter, din yung ating ECU. So check naman natin yung hood natin. So dito makita natin yung ating hood. Ayan. So dito yung ating windshield washer reservoir, brake fluid reservoir, din yung ating coolant reservoir. So naka-seal po yan mga kol para maiwasan po yung pag tuwing ulan papasok yung tubig sa loob. So yung ganitong seat up mga kol is umabot po siya ng 389,000 all in na po yan mga kol, kasama lahat ng accessories. Pero kung basic seat up nito mga kol, running condition is nasa 330 po. Depende na po yan kung ano yung mga accessories na gusto nyo or type nyo sa ating unit. So ulitin ko po, this unit basic setup is 330, pero kung all in na po ganitong setup is umabot po siya ng 389,000 all in na po. Yan lang muna yung aming vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po mga kol and bye bye. God bless po sa ating lahat.